Flashback. Back to the past. Caroline, iwan mo na si Jeremy. Ang sabi ni Ivy habang nasa auditorium kami para sa graduation practice. Umiling ako, kaya ko pa naman Ivy. Caroline naman, alam mo bang balita na nakabit ka raw ni Jeremy? Sinong nagsabi? Narinig kong sabi ni Dad, Anya. Natahimik ako. Iyon ang pinakalat ni Matilda. Mabuti sana kung nag-iingat kayo ni Jeremy hindi Makikita ko na lang kayo magkasama sa kahit saan alam mo naman na engaged na ang tao at kilalang tao siya. Tumingin ako sa harapan. Paano ko naman iiwan si Jeremy? Hindi ko na nga yata kaya mabuhay na hindi siya kasama. Sabi niya magtatanan kami. What? Gulat na sabi niya. Pero hindi ako pumayag kasi kung umalis siya, mawawalan siya ng mana. Kailan kanya inaya? Tanong ni Ivana. A month ago. Tipid na sagot ko. Oh my God. Nababaliw na si Jeremy, para nang may ihinasabi niya sa akin. Sumasakit na nga ang ulo niya. Pero alam mo ba Ivy na gusto kong sumama sa kanya, matapos kong sabihin iyon, bigla niya akong hinarap. Nanlalaki ang mata niya at hinawakan ang magkabila ang pisngi ko. Nababaliw ka na, ang sabi niya sa akin. Ngumiti ako kahit napatulo na ang luha sa mga mata ko. Siguro nga, nababaliw na rin ako. Hindi na ako makapag-isip ng matino. Huwag mong gagawin yan, Caroline. Please, ano bang nangyari sa'yo? Matalino ka at sobrang ganda pa pero bakit hinahayaan mong gawin kanyang kabit? Nakagat ko ng mariin ang pang-ibabang labi ko. Anong gagawin ko, Ivy? Umiyak na ako. Puno ng pag-aalala ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Hindi siya nakapagsalita, kaya niyakap na lang niya ako. Sa boarding house ako umuwi pagkatapos ng practice. Nasa kwarto na ako at nakatingin sa cellphone ko. Ka-text ko ngayon si Jeremy pero bago iyon, nakita ko pa ang pictures niya kasama ni Matilda at Sherman. Nasa parang event sila. Napuno ng inggit ang puso ko. Gusto ko rin ng ganoon. Gusto kong ako ang kasama niya sa mga gatherings gaya nun pero heto ako, nagtatago at hindi pwedeng makita na kasama niya sa araw. Kung lalabas kami, kailangan kong magbalot ng maigi para lang hindi ako makita ng mga taong nakakilala sa kanya. Totoo nga ang sinasabi nila, kabit ako ni Jeremy. Ang sakit aminin pero ganoon na ang kinatatayuan ko. Inaya ako ni Jeremy magtanan, I said no, pero ang kapalit, hahayaan ko siya sa gusto niya. Na hindi ko siya lalayuan. Hindi pa kami nabubuko ng papa niya pero pakiramdam ko ay nagdududa na sila. Biglang umikot ang paningin ko kaya pinahinga ko muna ang mata ko at baka sa radiation lang. Bandang 12:00 ng madaling araw, tumunog ang alarm kaya bumangon na ako at nagbihis. Nasa labas na si Jeremy. Ganito minsan ang ginagawa namin. Magdi-date madaling araw na, hindi kasi pwede sa umaga. Hindi nga ako nagkamali dahil nasa sasakyan siya, nakahilig at hinihintay ako. Hey! Agad niya akong sinalubong at hinalikan matapos yakapin. Nakasuot pa siya ng tuxedo, galing pa siguro siya sa party. Tara, hanap tayo bukas na store. Let's date, sabi niya. Ngumiti lang ako at ipinagsiklap niya ang kamay namin. Bago ako pumasok, dumating ang motor na pagmamay-ari ni Jasper. Gaya ni Jeremy, naka-tuxedo rin ito. Mukhang galing din siya sa isang party. Nagkatinginan kaming dalawa. Humigpit ang pagkakahawak sa akin ni Jeremy at isinakay niya ako sa front seat. I don't like that boy. Pakiramdam ko ay gusto ka niya. Kunot noong sabi ni Jeremy. Tumingin ako kay Jasper, pinanood niya ang sasakyan ni Jeremy paalis. Stop looking at him. I'm jealous. Sabi ng katabi ko. Napatingin ako sa kanya na nasa kalsada ang mga tingin. Ngumuso ako at gusto siyang tanungin kamusta ang party pero hindi ko magawang ibuka ang bibig ko. What? Anya, naramdaman niya siguro ang mga titig ko sa kanya. Wala, kamusta ang lakad mo? Nilingon niya ako sandali bago niya binalik sa kalsada ang mga mata niya. Boring, tipid na sagot niya na para bang ayaw na niyang mapag-usapan iyon. Nagbaba ako ng tingin. Ano kayang ginawa nila ni Matilda doon? Nagsiselos talaga ako. Pero ano namang magagawa ko nagmahal ako ng lalaking kagaya ni Jeremy. Nang makahanap kami ng bukas pa na coffee shop, doon kami tumuloy dalawa. Pinabuksan niya ako ng pintuan at hinawakan sa kamay para dalhin papasok sa loob ngunit hindi muna ako gumalaw. Tumingin si Jeremy sa akin. Puno ng pagtataka ang mukha. Jeremy,
Hindi ko na kayang pigilan. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Nagseselos ako, Jeremy. Mahinang sabi ko. Isinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Naramdaman ko na natawa siya ng mahina sabay yakap sa akin ng mahigpit. I love you so much. Sabi ko sabay tingala sa kanya buhat sa mas matangkad siya sa akin. Nakita ko ang ngiti sa mukha at labi niya. Pero ang mata niya ay puno ng lungkot. Tumingkayad ako para mahalikan ko siya. Hindi ko na talaga alam. Mahal ko ang lalaking ito. I love you too, baby. So much. Thank you for loving me. Sinuklian niya ng isang mapusok at malalim na halik ang labi ko. Humigpit ang pagkakahawak ko sa damit niya hanggang sa pareho kaming kapusin ng aming hininga. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw lang ang pipiliin ko. Seryosong sabi niya that somehow calmed my heart. Tumungo ako, tayo na. Ang sabi niya sabay hila sa akin papasok sa loob. Nag-order lang ako ng hot chocolate dahil ayaw kong magkape. Kumain ka na? Tanong ko. Well, wala nang stock na lulutuin sa bahay. Sagot niya sa tanong kong kumain na ba siya. So hindi pa. Bakit? Hindi ka ba namalengke? Umayos na ang pakiramdam ko. Simpleng usapan lang ito pero masaya na ako sa quality time naming dalawa. Wala akong oras, pero may mga canned goods pa doon Sabi ko kasi marami akong binili na canned goods sa kanya. Ubus na ang nasa lata but the quick chows are still there, aniya sabay ngiwi. Arte, masarap kaya yun, sabi ko. Hindi siya sumagot pero ngumiwi lang siya. How was the practice? Ayos naman, sagot ko. Hindi ko na sinabi ang tungkol sa kumakalat na rumor na kabit niya ako. Hindi ko alam kung may alam ba siya doon o wala. Kinuha niya ang kamay kong nakapatong sa mesa. Bakit? Tanong ko. One day, may ilalagay akong singsing sa daliri mo, napatigil ako at bumilis ang tibok ng puso sa tinura niya. I'm so happy that you came, dagdag niya. Feeling ko ay nagkaroon ako ng lakas ng loob to defy against my father. Nawala ang ngiti sa labi ko. Hindi ko alam kung tama ba na kontrahin niya ang papa niya dahil sa akin o hindi. Matagal na niya akong kinokontrol. Takot ako sa kanya pero noong dumating ka, mas nakakatakot na mawala ka sa akin. Ngumiti siya at dinala ang kamay ko sa labi niya. Huwag mo kong iiwan Samahan mo ko hanggang sa makawala ako kay dad. Sinubukan kong ngumiti, pinigilan kong huwag maiyak. Wala akong ibang hinihingi kundi ang maging ligtas at maging masaya lang si Jeremy. Please, answer me, gusto kong marinig. Pagsusumamo niya. Oo naman, pinasigla ko ang boses ko. Hindi kita iiwan, Jeremy. Nasa tabi mo lang ako palagi. Umaliwalas ang mukha niya at para siyang nakahinga ng maluwag. I'm so whipped, natatawa niyang sabi. Pero ayos lang basta akin ka. Wala na talaga akong gustong mangyari kundi magkatuluyan lang kami ni Jeremy. Pwede ba iyon, Lord? Kami na lang please. Nagkwentuhan pa kami ni Jeremy sandali bago ako nakaramdam ng pagkahihi. Ihilang ako, ang sabi ko kay Jeremy. Samahan na kita, sabi niya sa akin. Umiling ako. Huwag na Jeremy, kaya ko na. Lumapit ako sa security guard para magtanong kung nasaan ang CR nila. Tinuro niya sa akin ang nasa labas na nasa gilid ng shop. Nagpasalamat ako at turnuloy doon para umihi. Matapos kong umihi, dumiresto ako sa sink para maghugas ng kamay. Tumingin ako sa salamin nang bigla akong may naisip. Hindi ako dinatnan. Hindi ako dinatnan. Tanong ko sa aking sarili sa salamin. Bumilis ang tibok ng puso ko. Inisip ko kung kailan may nangyari sa amin ni Jeremy. Noong internship pa iyon at 2 months mahigit na ang nakalipas. Dapat ngayong buwan may dalaw ako. Hindi naman ako irregular. Nanginginig na tinaas ko ang damit ko. Tinignan ko ang flat kong tiyan. Hinawakan ko ito. May laman na ba? Agad akong naghilamos. Hindi muna ako pwedeng mabuntis. Ang gulo pa, gagraduate pa lang ako. Paano ko palalakihin ang bata kung sakali mang buntis ako? Pero hindi impossible na mabuntis ako. Hindi kami gumamit ni Jeremy ng proteksyon at ilang ulit na may nangyari sa amin. Lumabas ako ng banyo ngunit napatigil ako ng mamataan si Matilda at Miss Miranda at ilang bodyguard sa harapan ni Jeremy sa loob ng coffee shop. Anong ginagawa nila dito? May humawak sa kamay ko na ikinagulat ko. Fiona, nanlaki ang mata ko. Jasper, you're not safe here. Bukas na kayo magkita ni Jeremy.
E-text mo na lang siya. Hindi na ako nakapagsalita nang hilahin niya ako papunta sa motor niya na nakapark sa tabi ng kalsada. Paano ka nakarating doon? Sinusundan mo ba kami? Ang tanong ko. That's my tite's coffee shop. Hindi ko alam na doon pala kayo pumunta ng boyfriend mo. Anong ginagawa mo doon? Don't tell na isipan mo lang na pumunta doon. Sandali lang, aniya at hinarap ako. Nakabalik na kami ng boarding house. Hindi ko kayo sinusundan kung iyan ang naiisip mo. Nagkataon lang na umorder ako ng kape kay tita dahil kailangan ko pang matapos ang project na ginagawa ko para sa isang client. Nagtatrabaho na siya, hindi ba studyante pa siya? Napatingin ako sa hawak niya, kape nga. Nagkataon na walang mag-deliver kaya ako na ang pinapante niya doon. Then nakita kita at si Jeremy. Since I know what happened to you, kaya tinulungan na kita. Pinagsingkitan ko siya ng mata. Bakit? Anong alam mo sa nangyari sa amin? That you're a mistress. Seryoso at walang halong biro na sabi niya. Napaawang ang bibig ko. Kahit pala sa kanya, umabot iyon. Sabagay, ano bang tawag sa akin? Right, mistress nga, natawa ako, tawang puno ng pait at sakit. Inabutan niya ako ng panyo. Pumasok ka na sa kwarto mo at doon ka na umiyak. Ang sabi niya sa akin. Tumango ako at kinuha ang bigay niyang panyo sa akin. Umiyak ako sa loob ng kwarto. Nagpatong-patong na lahat ng problema ko pati na ang posibilidad na buntis nga ako. Paano ko sasabihin kay Jeremy lahat? Kinabukasan, may practice ulit kami ng graduation. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Jasper. Sumabay ka na sa akin, ang sabi niya. Nakaayos na siya at paalis na. Hindi na, sumabay ka na. Baka maraming media ang maghahanap sa iyo mamaya sa eskwelahan. Media? Bakit naman ako hahanapin ng media? Para ano? Ha? May nakalabas na litrato mo at ni Jeremy na naghahalikan sa labas ng coffee shop ni tita. Pinapasundan si Jeremy, at alam na ng dad niya kung sino ang babae niya. Nanlaki ang mata ko at agad na kinabahan. Nagring ang phone ko, nang buksan ko ito, halos lumuwa ang mata ko sa dami ng missed calls mula kina Kelsey, Ivana, at Nathan. Promise, hindi kita pababayaan mamaya, ang sabi niya sa akin. Hindi na ako nakaangal nang kunin niya ang kamay ko at dinala sa motor niya. Sinuotan niya ako ng helmet kaya wala na akong nagawa kundi ang umangkas. My cousin asked me to do this. Si Daphne, bakit naman nila ako tutulungan? Pinaandar na niya ang sasakyan paalis habang ako, hindi na mapakali sa kinalalagyan ko. Pagdating sa eskwelahan, wala namang nakaabang pero baka nga may nagmamatsyag. Kinuha ni Jasper ang kamay ko at hinila papasok ng eskwelahan. Maraming tao ang nakatingin sa amin lalo't gwapo at mukhang kilala itong kasama ko. Sabagay, sinong hindi nakakilala sa kanya? Mayaman at matalino, saka gwapo pa. Pagpasok namin ng auditorium, naabutan ko si Nathan kasama ni Daphne. Magkahawak kamay sila. Sa tingin ko ay sila na. Agad na tumakbo si Nathan sa akin at niyakap ako. Tumingin ako kay Daphne, hindi man lang siya nag-react. Hindi man lang siya nagselos o ano. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Nathan. Bakit? Dapat ba may mangyaring masama sa akin? Tak ang tanong ko. Natigilan sila. Lumapit si Daphne sa akin. Girl, baka hindi mo alam. Kalat na ang pictures niyo ni Jeremy. Sabi niya sa akin. Gaya sa sinabi ni Jasper kanina. Caroline, sigaw ni Kelsey at Ivana kaya napalingon kami sa kanila. Agad nila akong dinambahan ng yakap habang ang mukha ay puno ng pag-alala. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag namin? Sabi nila. Naligo ako kanina at nasa loob ng bag ko ang phone kaya siguro kahit nag-ring, hindi ko narinig. Akala tuloy ni Kelsey, nag-suicide ka na. Huwag kang mag-alala, nandito pa naman kami. Hindi ka namin pababayaan, sabi ni Ivana. Ang oo mo nana, nakasimangot na sabi ni Nathan dahilan kung bakit tinignan siya ni Ivy ng masama. Nana, ani ni Kelsey. Nate, sabi ng huwag mo kung tawagin yan eh. Kainis, sabi ni Ivana at nagkagulo na sila. Kinuha ni Daphne ang kamay ko. Hindi man lang siya tumingin sa magpinsan na nag-aaway. Are you fine? Tanong niya. Ngumiti ako at tumungo. Nagsimula na ang second day practice namin. Last week pa this month ang graduation pero maaga ang practice sa commemoration rites.
Twice this week ang practice, tas next week, wala dahil may seminars yata ang teachers, then balik for third week for finalization at last rehearsal. After sa practice ngayong araw, balak kong umuwi ng maaga at magkulong sa kwarto. Pero bago yun, kailangan ko muna mag-PT kaya dadaan ako sa botika mamaya para sa pregnancy test kit. Hindi ko alam anong nangyari kay Jeremy matapos siyang makita ni na Miss Miranda sa loob ng coffee shop. Nang matapos ang rehearsal, niyaya ako ni na Ivy na kumain muna sa labas pero umiling na ako. Gusto kong umuwi, salamat sa offer. Nawala ang ngiti sa labi nila. Hindi na ako nagtagal pa dahil tumalikod na ako para umalis. Pumasok ako sa isang pharmacy na malapit lang sa eskwelahan at bumili ng 2 pregnancy test kit. Pag-uwi ko ng boarding house, agad kong ginamit yung binili ko para malaman kung tama ba ang hinala ko. At para akong himatayan habang nakatitig sa pregnancy test kit na may 2 guhit. Buntis ako. Umiyak ako sa loob ng kwarto ko at hindi na lumabas ng boarding house. Hindi rin ako nag-abalang tumingin sa cellphone ko. Nakapatay lang ito dahil ayaw ko nang may kausap. Natapos na lang ang araw, nagmukmuk lang ako sa kama. Kinabukasan, ang hapdi ng mata ko kakaiyak. Siguro, ilang ulit na akong tinatawagan ni Jeremy dahil mula kahapon, nakapatay na ang cellphone ko. Maggagabi na pala, ang sabi ko matapos tignan ang orasan sa table. Kanina, pumunta ang landlady sa kwarto ko para sabihing may naghahanap sa akin. Sinasabi ko lang sa kanya na sabihing wala ako dito at maagang umalis. At ganoon na nga ang nangyari sa loob ng 4 na araw. Nasa kwarto lang ako lagi, gigising at kakain. Sa ika-5 araw kong pagkukulong, kinatok ako ni Jasper. Wala akong nagawa kundi ang pagbuksan siya dahil mas lumalakas ang katok niya sa bawat dumadaan na segundo. Hinahanap ka sa akin ng mga kaibigan mo, anong sasabihin ko? Sabi niya agad matapos ko siyang pagbuksan. Sabihin mo maaga akong umaalis. Pagsasaraduhan ko na sana siya ng pintuan nang hinarang niya ang kamay niya. May problema ba? Kumunot ang noo ko. Wala, may problema ka, hindi na yun tanong. Nagsimula na akong minas sa kanya. Ano bang pakialam mo? Bakit ka nangingialam? Kunot noong tanong ko sa kanya. Nagulat siya at napaawang ang labi niya. Hindi kita inaaway, ang sabi niya sa akin. Bakit siya ang pinagbubutunan ko ng galit? Nagbaba ako ng tingin. Gusto kong magpahinga, sabi ko sa kanya at papasok na sana ulit sa kwarto nang kunin niya ang kamay ko at dinala sa labas. Ano ba? Bitawan mo ko. Hindi siya nakinig. Pagpunta namin sa standby area, nakita ko si Daphne na nanlalaki ang mata na nakatingin sa amin ng pinsan niya. Please check her, Daph. Namumutla siya. Ang sabi ni Jasper. Namumutla. Ako. Akala ko naman anong babalikan mo sa loob. Sabi ni Daphne sa kanya at nilapitan ako. Kumunat ang noo niya nang tignan ang itsura ko. You looked so messy. Sit down and I'll bond your hair. Ano bang nagyayari at sa magpinsan na ito ako napapadpad lately? Inupo niya ako nang hindi ako gumalaw. Right. Daphne is a nursing student. Kaya siguro dinala ako ni Jasper sa kanya. Nagkulong ka sa kwarto mo ng ilang araw. Ang akala ni Nana, umuwi ka ng salay. Hindi ka rin nila matawagan, sabi ni Nathan. Hindi ako nagsalita. Matapos niyang eban ang buhok ko, pinunasan niya ang mukha ko na puno ng pawis. Bawal yan, sabi niya sa akin. Si Jasper ay nasa tabi, busy siya sa ginagawa niya pero alam kong sinusulyapan niya kami at nakikinig. Mabuti walang tao ngayon sa standby area at kami lang. Bawal na kimkimin mo lahat ng sakit na nararamdaman mo. May kung ano sa boses ni Daphne na nagpapakalma sa akin. Bumalik lang lahat ng bigat na dinadamdam ko. Tumulo ang luha ko, isa, hanggang sa sunod-sunod na. Pinunasan ni Daphne ang luha ko at niyakap ako. Humigpit ang pagkakayakap ko sa kanya at humagulhol na ako ng iyak. Ang hirap na wala akong masabihan ng lahat. Gusto kong narito si mama. Gusto kong may mama akong makikinig sa mga problema ko. Ito lang yata ang hinahanap ko para makahinga ako. Wala na kasi akong malapitan. You're pregnant, am I right? Ang sabi ni Daphne at dahan-dahan akong tumango. I see. Aniya habang hinihimas ang likuran ko. It's alright. Your baby is a blessing, ang bulong niya sa akin. End of flashback. You can walk by yourself now.
I guess so, Jeremy said habang sinusubukang maglakad mag-isa na wala ng gamit na saklay. Lumapad ang ngiti ko nang makita siyang nakakalakad na nga. Pumalakpak ako sa tuwa. It's Saturday morning at mula nung hinintay niya akong makauwi nung galing ako sa office, masasabi kong naging maayos na ang trato niya sa akin. Sige, punta ka dito. Hihintayin kita, ani ko at excited na tumayo saka pumunta sa dulo palayo sa kanya habang nakataas ang dalawang kamay. Ngunguso siya sa akin, pinipigilan na huwag matawa. That's when I realized na ginagawa ko siyang toddler. Nahihiya kong ibinaba ang dalawang kamay ko. Watch me, sabi niya. Tumango ako ulit at tumingin sa kanya. Naglakad siya ulit palapit sa akin ng dahan-dahan. Nakakalakad na siya ng maayos. Ibig bang sabihin nito, tapos na ang papel ko sa buhay niya? Lumaki ang ngiti ko nang makalapit siya sa akin at nahawakan niya ako. Very good. Sabi ko, tinutokso siya gaya sa kung paano purihin ng isang ina ang baby na nagsisimula palang maglakad. Akala ko magagalit, hindi pala dahil natawa lang siya at niyakap ako. Ngunit napawi ang ngiti ko nang mapansin si chairman na nakatitig sa amin ni Jeremy. Nagulat ako na makita siya. Jeremy, your dad is here. Bulong ko, kanina pa siya dyan. Bumaling si Jeremy kung nasaan ang ama niya. Mabuti naman at nakakalakad ka na ng maayos. Ang sabi ng chairman. Hindi na ako nagsalita, pinanood ko lang sila mag-ama. Bodyguards lang niya ang kasama niya at wala si Miss Miranda. Pwede ka nang bumalik sa kumpanya next month and I assume na tapos na ang papel ng babaeng yan. Sabi niya na ako ang pinapatamaan. Don't you dare to insult her dad, ani ni Jeremy. I won't Jeremy. Hindi naman ako bato para hindi marunong tumano ng loob. After all, naging yaya siya ng Unico iho ko. Binigyang diin niya ang salitang yaya. Masyado talagang mababa ang tingin niya sa akin. Dad, galit na si Jeremy. What? Tumawa ang chairman. Kung hindi mo siya yaya, ano mo siya? Kabit. Napapikit ako. Nandito ba siya para pahiyain ako? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jeremy. Banibisita ko lang ang anak ko. Masama ba iyon? Maayos na ako. Makakaalis ka na, sabi ni Jeremy dito. Hinawakan ko si Jeremy sa kamay dahil baka saktan na naman siya ni chairman dahil sa mga sagot niya. Leon nga ang nakikita ko. Nga pala, dito ko papatulugan si Matilda bukas. Nagangat ako ng tingin sa chairman. Hindi pwede, si Jeremy ang sumagot, tutol sa gusto ng ama. Bakit naman hindi pwede? Asawa mo naman siya, ani ng chairman. Tumingin ang chairman sa akin. Hindi ba, dapat nandito si Matilda kasi asawa siya ni Jeremy? Tanong niya sa akin. Hindi ako makasagot. Anyway, kailangan niya dito matulog. Kailangan niyo ng makabuo ng anak Jeremy. Gusto ko na ng apo. Baka mamaya, sino pa ang madisgrasya mo? Aniya na ako talaga ang pinaparinggan. Kumunat ang noo ko. Bakit? Hindi ba binayaran niya ako dati para umalis kundi pipilitin niya akong ipalaglag ang bata sa sinapupunan ko? So bakit kung umasta siya ay parang hindi niya alam na buntis ako noon? Nang umalis ang chairman, agad akong hinarap ni Jeremy pero sobrang sama ng pakiramdam ko sa pagtatagpong iyon. Bumalik lang lahat ng galit ko sa dad niya. Tawagin mo lang ako Jeremy kung may kailangan ka. Sabi ko at nagkulong sa kwartong tinutulugan ko. Lumabas lang ako para magluto noong tumuntong ang alas 5 ng hapon. Tahimik pa rin ako at ramdam ko ang mga titig ni Jeremy sa akin. Hindi naman niya ako kinakausap. Nakatitig lang siya, tila pinapanood ako. Luto na, ang sabi ko. Lumapit siya sa akin at kumain kami ng sabay sa hapag. Tahimik pa rin ako pero nagagawi sa kanya ang mga mata ko at naabutan ko siyang pinapanood ako. Hindi naman siya nag-iiwas ng tingin sa akin kaya pakiramdam ko ay sinasadya niya na maabutin ko siyang nakatitig sa akin. Bakit? Tanong ko habang naghuhugas ako ng pinggan. Mukhang hindi na siya nakatiis dahil nilapitan na niya ako. Are you mad? Umiling ako. Hindi naman, mahinahon kong sabi. What are you thinking? Curious na tanong niya. Nag-aalala yata siya sa pananahimik ko. Wala naman akong iniisip. Tumango siya. I'm sorry sa sinabi ng dad ko kanina. Pinoprotektahan ka lang siguro niya, sagot ko matapos kong mahugasan lahat. Hinarap ko siya at sumandal sa sink. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Sobrang lalim noong titig niya sa akin na para bang may gustong iparating ang mga mata niya.
Naalala ko, iyong balak kong umuwi sa amin. Papayag kaya siya? Ano, pwede ba akong umuwi sa amin, bukas? Kumunot ang noo niya. Bakit? Namiss mo ba ang asawa mo? Teka. Namiss mo ba ang asawa mo kaya ka uuwi sa inyo? Ulit niya. Naitikon ko ang bibig ko at nanggapan ang sasabihin. Hindi ko alam anong isasagot. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Naloko na, imbes maayos na kaming dalawa. Hindi ka na babalik dito kasi nakakalakad na ako ng maayos. Kaya babalik ka na sa asawa mo, ganoon ba iyon? Babalik pa rin naman ako, Jeremy. Ano, sasaglit lang ako sa amin. Miss ko na mga anak natin. Hindi pa ako magaling kaya bakit ka uuwi? Aniya, napatingin ako sa paa niya. Kanina lang, maayos na iyon. Tas sabi mo, magpagaling ako para pwede kitang singilin sa pananakit mo sa akin. Paano ko gagawin yun kung hindi ka na babalik? Sinabi ko bang hindi ako babalik? Hindi ko naman sinabing hindi na ako babalik mahinang sabi ko, halos pabulong na nga. Bakit ka ba uuwi? We kissed. You kissed me back. Sabi niya na para bang rason iyon para hindi na ako umuwi. Balak niya ba akong ikulong sa bahay niya? Saan ka ba nakatira? Tanong niya. Itinikom ko ang bibig ko at baka puntahan pa niya ako sa bahay. Hindi mo sasabihin. Nalukot na ang mukha niya. Hindi na talaga may pinta. You're a cheater. Pang-aakusa niya. Ang dami na niyang sinasabi habang ako ay wala pa. Fine. Kung aalis ka bukas, huwag ka nang bumalik. Walang kwenta. Napaawang ang lobby ko habang nakatingin sa likuran niya na papalayo na sa akin. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. Anong magagawa ko? Galit na naman siya sa akin. Nang lumalim na ang gabi, nasa kwarto ko na ako at kausap ang mga anak ko. Uuwi ako kahit pa magalit si Jeremy. Ilang linggo na akong hindi umuwi at ngayon na maayos na siya, pwede ko na siguro siyang iwan kahit sandali lang. Miss ko na ang mga bata. Kung hindi lang naman siguro komplikado ang sitwasyon, hindi ko naman itatago sa kanya ang quintuplet. Really mama, uuwi ka na bukas, sabi ni EJ. Yes, nasa bahay kayo ng tita ninang mo. Opo mama, where's AJ? Tanong ko kasi puro lang itong mga lalaki kong anak ang nakikita ko sa screen. She's with Tito Nathan mama. Umalis sila ni Tita Daff. Si Bryce. Kung ganoon, sino ang kasama nyo dyan? Then, narinig ko ang boses ni Ivy at Kelsey. Okay, mukhang ang dalawa ang napag-iwanan sa apat. Kuya, I wanna talk to mama. Ang sabi ni Charles kay Emmanuel. Ngumiti ako nang tumambad sa akin ang mukha ng masungit kong anak. Mama, are you really sure that you're okay there? Ito na lang lagi ang tanong niya sa akin. Of course naman. Wala naman akong sakit, natatawang sabi ko. Nang gumilid ako, natanggal ang isang earphone sa kaliwang tainga ko kaya binalik ko. You're not lying to me mama. Yes naman. Why my baby is asking that? Is there something wrong? Puno ng lamang na pagkakasabi ko. Baby ha. Napabalikwas ako at napatayo agad nang makita ang galit na mukha ni Jeremy, sa tapat ng pintuan ko. Habol niya ang hininga niya at galit talaga. Is that your husband? Ibigay mo sa akin ang iyong telepono dahil sasabihin ko sa kanya na tumigil na. Sasabihin ko sa kanya na isa kang sinungaling, manloloko, at magaling na nagpapanggap. Pikit mata at nagmamadali kong enough ang phone ko pero alam kong narinig yun lahat ni Charles. Hinawakan ni Jeremy ang balikat ko at sa higpit noon, hindi na ako magtataka kung mag-iiwan iyon ng pasa. Jeremy, bitawan mo ko. Mahinahon kong sabi. Hindi siya nakinig. Galit na galit talaga siya. Bakit ba napakasinungaling mo? Binawi ko ang kamay ko na hawak niya at tinitigan siya ng mabuti. Ano bang ikinagalit mo? Tanong ko. Because you're a cheater. Akala ko ba ayos na tayo? Nakagat ko ng mariin ang labi ko. Mahal ko ang lalaking ito at gusto kong maging ayos na kami, pero hindi ko naman nakakalimutan ang sitwasyon niya. Malungkot ko siyang tinitigan. Jeremy, may asawa ka na, halos pabulong na sabi ko dahilan kung bakit napaatras siya. Iyon ang katotohanan na hindi namin pwedeng baliwalain. Walang saysay kahit sabihin kong single ako, na wala talaga akong asawa kasi hindi pa rin naman kami pwede. Linggo ngayon,
Nasa labas ako ng kwarto ni Jeremy dahil magpapaalam ako sa kanya na aalis na ako pero bago pa man ako kumatok, narinig ko siyang may kausap sa phone. I don't believe her at all. Akala ko talaga ayos na kami but she lied. Hindi na siya ang dating Caroline na nakilala ko. Hindi ko alam sinong kausap niya. No, itutuloy ko ang plano ko sa kanya. Dagdag niya, hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko. Umalis na ako nang walang paalam sa kanya. Whatever Jeremy is planning, sana hindi yun ang dahilan para sukuan ko siya. Umuwi ako sa bahay ni Duff kung nasaan ang mga anak ko. Tumambad sa akin ang mga bata na naglalaro sa sala. Mama, sigaw nila at dinumog ako ng sabay. Nako, layang quintuplet mo sobrang miss ka na, nakangiting sabi ni Kelsey. Nasaan si Nate? Tanong ko sa kanya. Umalis sila ni Duff. Si Ivy, dinalaw ang pamilya sa taguluhan. Ah okay. Mama, napangiti ako sa sinabi ni AJ. Kamusta na ang baby girl ni Mama Tanong ko. Mama, miss na po kita. Bakit ayaw kang pauwiin ng boss mo? Kumunat ang noo ko at napatingin kay Kelsey na nag-aalalang nakatingin sa akin. Who told you that? Tanong ko. Tumayo ang boys sa harapan at lahat sila tumingin sa akin. Mama, ayaw na po namin mag-work ka doon. DJ. Yes mama, pagsang-ayon ni Bryce. Who is your boss mama? Why is he shouting at you? I wanna punch him. Puno ng gigil na sabi ni EJ. Napapikit ako. Hindi naman bad ang boss ni mama Sabi ko. Mama, you told us that lying is bad. Why are you lying now? Kunot nung sabi ni Charles. Narinig nga niya ang sigaw ng papa niya kahapon. Charles, hindi naman sa ganoon. Do you think kung bad ang boss ni mama, makakauwi ako ngayon? Sabi ko, nalukot ang mukha niya. Lumapit si DJ sa akin. Ang anak kong happy-go-lucky lang pero this time, sobrang seryoso ng mukha niya. Actually, silang lahat, nagmumukha ng ama nila. Iyang mga mukha ng apat kong anak na lalaki ay ang mukha ng ama nilang naiinis sa akin araw-araw. Kunot ang noo nilang lahat at hindi na natutuwa sa mga sinasabi ko. Kilala nga talaga nila ako. Binaba ko si AJ at lumuhod para magpantay ang paningin namin ni Dylan. Hinawakan ni DJ ang pisngi ko at naramdaman ko ang pagdampi ng maliit niyang labi sa noo ko. Mama, I love you so much. Do not worry because I promise that I will protect you. Lamabi ako sa sinabing iyon ni DJ. Naiiyak tuloy ako. Yamakap si BJ sa likuran ko. I am so worried mama nung sinabi sa amin ni Kuya CJ na narinig kanyang sinisigawan at minumura ka ng amo mo. Nandidiri ako sa amo mo mama. Kapag nakita ko siya, susuntukan ko talaga ang mukha niya. Ngayon pa lang, nai-imagine ko na ang pagkikita ng mga anak ko sa papa nila. Hindi ko alam kung anong kahihinat na nun. Bryce, hindi ba mama told you na masama ang manuntok? No, mama, si EJ ang sumagot. Masama ang awayin ang mama namin at si AJ. Dagdag nito. Napipikit na lang ako. I am so grateful that I have them but I think kailangan ko silang tutukan at baka ano pang mangyari sa kanila kapag kami umawi sa bunso. Wala akong ibang hate sa world mama kundi ang boss mo dahil inaaway ka niya. My sweet girl AJ said that, at hinalikan ako sa pisngi. Ngumiti na lang ako sa kanilang lima at hindi na nakapagsalita. Sige na, play na kayo doon at mag-uusap na muna si mama at tita Ninang. Tumango ang quintuplet at tumakbo pabalik sa sala. Tumayo ako at tumingin kay Kelsey. Hindi ko alam anong nangyari pero ngayon pa lang, sinasabi ko ng kawawa si Jeremy. Aniya. Bumalik din si Duff at Nathan noong hapon. Nagbonding lang kami ng mga bata sa bahay ni Duff, pero nung Lunes ay bumalik rin ako sa bahay ni Jeremy. Pero bago yun, pinaalam muna sa akin ni Duff kung pwede ba na doon na lang muna ang mga bata sa bahay niya at hindi na muna sila uuwi sa apartment ko. Pumayag naman ako sa gusto niya. Pagbalik ko sa bahay ni Jeremy, hindi na dapat ako nagulat nang makita si Matilda doon pero hindi ko maiwasang masaktan dahil ang nakita ng dalawang mata ko, ay sila ni Jeremy na naghahalikan. Nakapatong si Matilda kay Jeremy at magkalapat ang labi nila. Good morning ma'am. Sabi nung bodyguard na hinil ni attorney. Ngumiti lang ako sa kanya. Nandito na pala ang yaya mo Jeremy. Sabi ni Matilda sabay ngisi sa akin.
Nakita ko ang gulat sa mata ni Jeremy na agad napalitan ng panunuya. Nag-iwas ako ng tingin sa kanilang dalawa. Hindi ko alam anong iniisip nila ngayon. Nakita kong nilagay ni Jeremy ang kamay niya sa balikat ng asawa niya. "Kamusta? Pinagsawaan ka ba ng asawa mo?" Tanong niya sa akin. Ang bastos niya. "Hindi naman masyado," sagot ko habang nakatitig sa mata niya. Bigla iyong nagbago. Napalitan iyon ng galit at pagkamuhi. "Halika na Jeremy, gumawa na tayo ng baby," sabi ni Matilda at kinaladkad si Jeremy papasok sa kwarto nito. Tumulo ang luha sa mata ko matapos nilang makasapasok ng kwarto. Hindi ko alam ang gagawin habang kaharap sila. Nanginginig ako sa galit. Dumiretso ako ng kusina para uminom ng tubig. Umalis na rin ang mga bodyguards. Sana pala hindi na ako bumalik. Tumunog ang cellphone ko at nakitang tumatawag si attorney. Sinagot ko ang tawag. "Caroline, nasaan ka?" "Nasa bahay po ni Jeremy." Ang sabi ko. "Hiha, pasensya ka na. Hindi ko napigilan si Robert." "Hindi. Ayos lang po iyon attorney." Sagot ko. Pasensya talaga. Ano bang iniisip ni Jeremy at hinayaan niya ang asawa niyang wala naman silbi na bumalik sa buhay niya? Mahihimigan ang inis sa boses ni attorney. "Malalagot sa akin ang batang iyon," dagdag niya. Nang matapos ang tawag, nagkulong na ako sa kwarto at hindi na lumabas. Saka lang noong bandang 3:00 na ng hapon. Hindi ako nagluto ng pananghalian, tutal busy si Jeremy sa asawa niya. "Yaya, pakikuha nga ako ng tubig." Ang sabi ni Matilda na naroon pala sa sofa, nakaupo at tapos ng maligo. Bumalik lang ang galit ko kay Jeremy at sa kanya. Idagdag pa na lumabas si Jeremy mula sa kwarto niya na basa rin ang buhok. Sabay silang naligo, napagod sila. Wow ha, inabot sila ng hapon. Ganoon ba sila kahayok sa isa't isa? "Yaya ano ba?" ani Matilda. "Hindi mo ko yaya," mariing sabi ko. Galit siya na tumayo. Alam kong pinapanood kami ni Jeremy mula sa itaas. I said, "Bigyan mo ako ng tubig." Hindi ako kumilos. Sinaman ko rin siya ng tingin pabalik. "Bakit hindi mo siya sundin?" Umalangaw-ngaw ang boses ng chairman. Nasa likuran niya si Miss Miranda. At mukhang pagkakaisahan nila ako ngayon. Bakit ko naman siya susundin? Hindi siya ang nagpapasweldo sa akin. Nagalit bigla ang chairman sa kabastusan ko. "Miranda," aniya at lumapit si Miss Miranda sa akin at agad akong sinampal. Napaawang ang labi ko. Tumingin ako kay Jeremy, tinitignan ko kung may reaction ba siya pero wala. Hinayaan niya lang ako na sampilan ni Miss Miranda sa utos ng dad niya. "Bastos kang babae ka," sabi ni chairman. Ngumisi ako. "Kayo ang bastos," sagot ko, galit na. "Tignan mo ang gaspang ng kabit na yan," sabi ni Matilda. Kanina pa ako naririndi sa mga sinasabi niya kaya agad akong lumapit sa kanya, at hinila ang buhok niya. "Matagal na akong nagtitimpi sa'yong babae ka." Puno ng galit at gigil na sabi ko habang siya ay sumisigaw. Pinilit akong ilayo ni Miss Miranda kay Matilda pero sa galit at inis ko, hindi ko binibitawan ang buhok niya. I said stop it. Malakas akong naitulak ni Jeremy para malayo kay Matilda, na ngayon ay magulo ang buhok at umiiyak. "Miranda," dumagundong ang boses ni chairman at lumapit si Miss Miranda sa akin ulit, saka sinampal ako sa magkabilaang pisngi. "Miranda, tigilan mo na yan." Alam kong narinig niya si Jeremy pero hindi siya tumigil. Nasample na niya ako at sasampalin pa niya sana ulit ng isa pa, nang biglang iharang ni Jeremy ang kamay niya kaya hindi natuloy. Pero huli na, sobrang huli na. "Don't hurt my mama." Parang tumigil ang mundo ko nang marinig ang boses ni Charles. Nakita ko kung paano niya itulak si Miss Miranda palayo sa akin, at pinagsusuntok si Jeremy. Nanlalaki ang mata ng lahat habang nakatingin kay CJ na umiiyak at pinagsusuntok ang papa niya. "Mama," naguguluhang ani ni attorney na kakapasok lang na sa tingin ko ay siyang nagdala kay CJ dito. Kinuha ko ang anak ko mula kay Jeremy at niyakap. Kinarga ko siya habang sinasayaw. "Tahan na CJ please. Stop crying. They hurt you mama." Umiiyak na sabi ng anak ko. Isinubsob ko ang mukha niya sa leeg ko habang umiiyak rin. "Mama's not hurt my love. Stop crying please. Mama is hurting." Kung nakikita kanyang umiiyak. Automatic na tumigil siya sa pag-iyak. Lumingon siya sa akin.
Hinawakan niya ang pisngi ko gamit ang dalawang maliit niyang kamay. Mama, your cheeks are red and your eyes, nag-crack ang boses niya. Sinaktan ka nila mama, sabi niya na alam kong narinig ng lahat. Tumulo ang luha ko pero umiling ako. No, hindi hahayaan ni mama na saktan nila ako. Pero nakita ko sila mama. Sinasaktan ka nila. Tumutulo pa rin ang luha sa mata niya. Pinunasan ko iyon at ngumiti. Mama's okay CJ. Don't worry about me okay. Dahan-dahan siyang tumungo. Humarap siya sa mga tao sa harapan namin, lalo na sa papa niya na gulat habang nakatingin sa amin ng anak niya. I hate you. Mahina ngunit klarong sabi ni CJ kay Jeremy.